if I failed, di talaga siya para sa akin. Move on, tapos laban ulit. Hi, Mary here, and everyday nagpo-post ako ng bagong videos na pwede nyo sundan as some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ang computer at internet. If kagaya kayo ni Maring Julie, nababalik na daw para mag-mock interview. Anong petsa na be? Kasi yung mga babies ko, di ba required silang lahat na before makakuha ng certificate, lagi kong sinasabi sa kanila na baliwala yung certificate kung hindi ka naman nahahasa. And the only way na mahahasa ka is by practicing. And sino pang better na pwede mong makatulong sa pagpapractice kung hindi yung nag-mentor sa inyo dun sa particular program na yon or dun sa nagturo sa inyo during training. Now, a lot of times, this is being disregarded by our mentees. As a matter of fact, I would say siguro mga 25% lang yung talagang sunod-sunod, talagang sinusunod nila yung buong program. Yung iba, the rest, what they do is, magsasubmit silang final activity pero hindi sila mag-schedule ng mock interview. Meron pang siguro mga 10% na talaga na mga after na mag-training, mag-i-email na lang sila, sabihin nila, asan yung certificate ko, tapos ko na yung live training. And I always tell them that hindi kami nagre-release ever ng certificate nang hindi kayo nag-mock interview because of this same reason. Baka kasi yung iba kulang sa confidence, yung iba naman overconfidence na hindi na sila nagiging open sa idea that maybe meron pang matututunan after ng training, post-training coaching, one-on-one session, and part nun yung mock interview. Sa mock interview kasi, ang nangyayari is, may 2 parts siya. So, recorded siya, kayo lang yung makakakuha ng copy nun, unless I ask for permission. Kasi I ask explicit permission. If I see na, uy, ang ganda ng pagkakasagot mo netong question na to, pwede ko ba itong i-share sa social media? Nagpapaalam ako bago ko i-share yung mock interview. Now, ang parts ng mock interview, first part is yung practice interview. Meron tayong guide kung saan before pa yung mock interview or kahit hindi kayo mag-join sa training, automatic pwede kayong mag-practice, pwede kayong maghanda ng tinatawag namin na kodigo. I-click nyo lang guys itong link na to sa bio ko. Makikita nyo na dito interview tips. Andun yung top 27 interview questions na na-collect ako, na pinapapractice ko sa mga babies ko. And kapag may nakita akong bago, inilalagay ko din doon. And nilagyan ko rin siya ng mga sample answers. Yung sagot ko kasi may not be applicable to everyone, but for sure, nakakalug-kalug na naman, gagalit na naman. Nagdadrive talaga dahil. So, may mga sagot ako doon na pwede nyo rin namang himay-himayin. Ayan. Nung minsan sabi ko kasi gutay-gutayin, ano daw yung gutay-gutayin? Himay-himayin. Para makita kung applicable pa sa inyo. Now, for those who are asking, yes, part 2 po yung mock interview ng program namin. So, kahit sa free or sa paid training kayo dumaan, as long as matapos nyo yung live session, application book, kasunod na nun is yung final activity, which includes yung mock interview. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!